Yon. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan ang aking mga subscribers ay napaka-pogit magaganda. Ang aking mga pare ay napaka-pogit magaganda. So syempre kung hindi ka pa nagsusubscribe, baka hindi ka pogit maganda. Hindi, joke lang. Anyway, bago tayo mag-umpisa, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din, paki-follow po yung aking Facebook page na Paring RJ. At syempre, meron din tayong TikTok account na Paring RJ Banateros. Palakpakan! At huwag nyo rin kakalimutan syempre ang naghahatid ng napakalupit at napakatunay at pinakatunay na balita. Walang kinikilingan. Ito yung balitang walang kinikilingan. Pag mali, pag tama. Siyempre ang SMNI, okay po ba yun? Okay po ba yun? Tapos i-follow nyo na rin yung, yung Banateros 2.0 na page natin, okay? So simulan na natin to. Kasi naman magtataka ka talaga dito sa gobyerno na to. Alam mo yung ang ganda-ganda ng gustong mangyari ni Senator Padilla pero kukontrahin ang palasyo. Palasyo ba ang kumukontra? Siyempre, ang nagsalita niyan ay ang PCO na si Yusek Claire Castro. Naku po, kinontra na naman. Kumontra na naman si Auntie Claire na hindi mo malaman kung ano ba talaga ang mga Duterte ang nagsalita o masasabi nating pag mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang nagsasalita, talaga namang kukontrahin mo talaga. Hindi pwedeng palampasin na kumontra si Aling Claire. Pero mo naman yung nagsalita si Kawayong Vice Ganda putya, talagang nag-comment siya ng maganda dun. Ay, tama lang yung ginawa mo. Wala ka kwenta-kwenta. Kung iisipin mo, etong batas, ito yung gusto ni Senator Padilla, napakaganda. Tsaka parang parang hindi patas sa aming mga, alam mo yun, hindi patas sa aming mga ordinaryong Pilipino na pag nag-apply ng trabaho o kung saan man pupunta, magkukuha ng driver's license, magda-drug test. Hindi man hair follicle, pero nagda-drug test kami. Kumbaga, mandatory o alam mo yun, natural na kailangan mo magpa-drug test pag ikaw ay papasok sa isang pasasabi natin na trabaho. Mas kailangan ng drug test ngayon o mas kailangan talaga ng drug test ang mga politiko dahil magsiservisyo sila sa bayan. Paano natin pagkakatiwalaan yung mga yan kung mga adik yan? 'Di ba? Kaya yan ang gusto ni Senator Padilla na magkaroon tayo ng mandatory drug test. Ang problema nasa Constitution na random drug test lang daw ang pwede. Hindi daw pwedeng mandatory sa mga opisyal o kumbaga sa lahat ng opisyal ng gobyerno kailangan i-drug test. Hindi daw po pwede yun, sabi ni Auntie Claire. Ayun ang sinasabi daw ng Constitution. So sabi niya doon, bawal daw sa batas, dapat aralin niya muna yung batas na gusto niya. Kaya nga gusto niyang mangyari para hindi maging bawal, tanga. Diba? Kaya nga siya gumawa ng ganyan Kailangan na natin yan ngayon kasi marami tayong mga adik. Di umano'y adik na public official, di ba? Sa mukha pa lang, kitang-kita mo na. Pag gumagano na yan, alam mo na yan. Diba? Automatic na yan. Pag naglalak yung panga, wag mo nang wag nyo nang itanong, wag nyo nang pag-isipan ng iba kung bakit naglalak yung panga. Yun lang ang dahilan niyan. Ito panoorin natin to Ito yung balita ni balita kay Auntie Claire. Nako. So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing.
alam nyo, medyo ano yan yung sa privacy. Ewan ko kung kukontrahin ko to medyo, yung privacy, public official ka. Hindi ka pa pwedeng magganyan-ganyan na privacy. Paano ka namin pagkakatiwalaan? Paano ka namin alam mo yun, paano ka namin iboboto kung alam namin na addict ka? Maganda pa lang, maaga na, alam mo yun, maganda pa lang, maaga nang malaman ng mga Pilipino, ng mga botante, kung ang tumatakbong public official o tumatakbo, gustong umupo sa mga posisyon ng pagiging public official, public servant, addict. Karapatan namin na malaman yan. Kasi kung gaya nito, nangyayari sa Pilipinas, di ba? Hindi naman natin sinasabing totoong addict si Marcos. Pero doon pa lang sa mga sinasabi niya o yung mga pag-iwas niya dyan sa mga drug test na yan, halatang halata na may tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, anytime, sige, anak ng putya. Drug test nyo ako ngayon. Diba? Paano tayo magtitiwala sa ganyan? Kita mo, ano nangyari sa Pilipinas? Putya, kanya-kanya na. Wala na tayo, parang hindi na natin alam kung saan tayo tutungo. Putang inang yan. Tignan mo, mga flood control project, hindi niya alam na... Ito hindi natin sinasabing addict si Marcos Bahala na kayo kung kayo sa sarili nyo, kung paano nyo nakikita yung itsura ni Marcos. Kung paano siya gumalaw. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung wala kang tinatago sa kung addict ka o hindi, automatic yan. Drug test ka agad. Kaya nga tingnan mo si Senator Zubiri, di ba? Automatic, hair follicle. Hair follicle talaga kasi kayo ang mga kayo ang alam mo nagpapatakbo ka ng Pilipinas. Nagpapatakbo ka ng ikaw yung gumagawa ng batas. For example sa mga congressman natin, ganoon din sa mga senador. Tapos presidente ka, ikaw ang head of the state, 'di ba? Tapos hindi mo gagawin yung dapat gawin? O sabihin na natin hindi mo kayang patunayan na yung binibintang sa'yo? Kasi isa lang naman yan Ayan lang talaga ang magpapatunay dyan. Di napahiya yung mga nagbibintang sa'yo. Ngayon, etong si Auntie Claire, bakit niya ginagawa to? Siyempre, nagtatrabaho siya sa President office. Diba? Andyan siya sa Malacanang. Siya ang tagapagsalita. Okay. Siyempre, gagawa niya ng paraan o gagawa siya ng mga, alam mo yun, iikot niya yung mga bagay-bagay para magmukhang mali si Senator Robin. Kaya nga gusto ni Senator Robin yan, kaya nga siya nagpapasa ng bill na yan, para nga naman maumpisahan na linisin yung mga gobyernong nag-a-addict o yung mga politikong nag-a-addict. Diba? Hindi karapat dapat yan na umupo dyan sa mga posisyon nila kung addict sila. Ano ba naman Auntie Claire? Dapat ikaw magpa-hair follicle ka din Animal Biruin mo yung mga simpleng Pilipino o simpleng mamamayan pag nag-a-apply ng trabaho, putya may medical. Diba? Ayan nga ang pinakamahal na requirement sa pag-a-apply ng trabaho, yung medical Lugi naman kami. Kami nga nagpapamedical punta kaming ibang bansa, punta kami ng trabaho kami sa dalawa pa medical. Ang medical, halimbawa, for example, banda. Ang medical dito, tapos pagdating mo dun sa bansa, medical ulit. Hindi basta-basta. Tapos yung presidente, ayaw magpa-drug test. O yung mga public official, gawin nating general, ayaw nyo ipa-drug test. Ano to? Inang-ina nyo? Tinatago kasi kayo. Kung wala kayong tinatago, simple-simple, magpa-drug test ka. With camera and media para kasi yung kahina-hinala yung sa St. Luke's Tsaka hindi yun dapat hair follicle. Ang tagal ng sigaw ng taong bayan yan. Nung nung election pa nga yan, sigaw ng taong bayan Hanggang ngayon nga pa rin.
Isa yan sa pinakadahilan kung bakit si Marcos parang hindi talaga umatin nung debate Kasi questionin niya ng mga kalaban niya For example, di ba, debate yan O sige, kung talagang wala kayong tinatago, magpa-drug test tayo, hair follicle, ngayon din. Puta, malamang ang setup nun kumbari, lahat ng tumatakbong presidente nandun, tapos biglang pasok yung mga nurse, yung mga doktor para i-hair follicle kayo. Putang ina, wala kayong tanggi doon. Ang ganda sana nun, Ewan ko, pwede yun pero ang ganda nun. Mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification. So, itong mga tanga na to, gagaya ni Kiko Matching. Mga alam mo, ugaling kupal na putang ina, ang ganda-ganda di ba? Sinong hindi magagandahan dyan? Yung mga adik, malamang. Sinong hindi papabor dyan? Yung mga adik. Putya yung halimbawa, yung mga yung gusto ni Senator Robin Padilla patungkol dun sa mga bata na ibaba yung yung edad na pwedeng ikulong, na pwedeng parusahan. Putya, ayaw ni Kiko. Nang ina mo. Ampunin mo yung mga batang tarantado. Sa bahay nyo yan. Sa bahay nyo ipatuloy. Gago ang puta. Sa na ng panahon ngayon, sa modernisasyon natin ngayon, sa bilis ng internet access, automatic na maraming bata ang nakakapanood ng kung ano-ano, putang inang yan. Dati ang pinapanood lang ng mga bata, pinapanood namin, Voltes 5. Diba? Ano mga pinapanood namin? Wizard of Oz. Sedi. Diba? Daddy Long Legs. Puta, mga ganun na pinapanood namin. Kayo, ngayon, puta, pag bukas ng cellphone, ang dami na sa Facebook. Syempre, sa batang isip niya, nagiging madumi na impluwensyan. Okay lang pala yung ginagawa nila. Gawin ko nga. Diba? Naknang puta. So, sa bata pa lang, dapat habang bata pa, ganito kasi yan habang bata pa, pag walang takot yung mga kabataan, puta, gagawa talaga ng katarantaduhan yan. But hindi naman sila natatakot Kasi meron po maprotekta sa kanilang batas na hindi sila pwedeng hulihin o ikulong pag under sila ng 16. 'Di ba? Walang mangyayari diyan. Unlike pag yung bata takot. Putya, ayoko makulong. 'Di ba? Sige anak, pag ikaw gumawa ka ng ganito, may batas na tayo, ikukulong ka, wala kaming pananagutan sa'yo. Malamang matatakot yan. Diba? Simple Putya, kaya nga, kami nga Hindi, nasa disiplina din ng magulang yan Kami dati nun, takot kami talaga sa tatay ko. Paluin ka naman ng maligo ka lang ng balon. At syempre nga naman, pag wala kang kasama, example ko lang halimbawa, maligo ka ng ilog. Hindi ka nagpaalam sa magulang mo. Pasaway din naman naligo kami ilog. Pag uwi namin, pag gano'n ng balat, naligo kang ilog, no? Dapa! Ulitin mo pa ba yun? Diba? Pwede ka maligo ng ilog basta may kasama kayong adult. Pwede yun. Pero yung naligo kayong kayo-kayo lang, kung malunod kayo dyan, hanap kami ng hanap sa'yo, patay na pala yung anak namin. Ganon. Diba? Takot yung mga kabataan nun. Takot yung mga yung panahon natin nun, takot tayo sa mga magulang natin. At pag nasampulan ka talaga, gulpi ka. Ngayon, pag pinalo mo yung bata, magpo-post sa Facebook, sana iba na lang magulang ko. Tangina mo. Anak kita, kutokan pa kita Diba? Simple. Naranasan na ba ng mga bata ngayon na sirain yung tabo na bagong bili? Dahil hindi ka umuwi ng sa tamang oras. Alas 6 pa lang dapat nasa bahay ka na. Yung iba nga alas 5 pero ngayon, alas 12, alauna nandun pa sa Siyempre nakikita ko yan Ang trabaho natin gabi
O, galing trabaho, galing gig. Pucha, pag nakita mo yung mga kabataan, mga dalagita, binatilyong, nagyoyosi pa eh. Yan ang ina nyo. O, ano. Tapos pag sasabihin na magulang, hindi, mabait yung anak namin. Tago. Kasalanan nyo rin yan. So, yun yung mga batas. Ito yung mga gusto ni Senator Robin Padilla na nakakatulong talaga sa mga Pilipino, especially dyan sa mga kabataan na matitigas ang ulo. Matatakot yung mga yan. Tapos yung curfew, pag igtingin sana, putang ina. Sana magkaroon tayo ng curfew sa buong Pilipinas na ganun lang dapat. Na i-implement. Pag hindi in-implement ng ng mayor o ng lugar, puta, pagalitan, parusahan. Ano ba dapat gawin dyan? O, di ba? Kasi kung hindi mahina yung mayor nyo, kung mahina yung mag-i-implement yung batas na yan, wala mangyayari. Di ba? O, sige, pag may nakita ang bata, hingian ng ID. Pag hindi, putya, pumunta ka dun sa kulong ka, isang araw. Ganun. Puta, walang mangyayari sa atin kung hindi nyo pinapatupad yung dapat nyo ipatupad. Eto, putang ina, drug test lang, oh. Simpleng-simple, oh. Pucha, lahat kami nagda-drug test. Yung presidente ayaw. O, sabihin na natin hindi lang yung presidente, yung mga public official natin ayaw. Ano to? Anak ng pucha kayo, ha. O, kung ayaw nyo magpa-drug test, lahat na walang drug test. Ewan ko, may tumanggap pa sa atin kung hindi tayo naka-drug. Isipin mo yun, oh. Hindi ka tatanggapin ng isang kumpanya kung wala kang medical, hindi ka pasado sa drug test. Putang ina, yung presidente natin na humahawak sa buong Pilipinas, putya, hindi natin alam kung adik o ano. Tapos, what should I? Gumaganon po eh. Sagot tanga eh. What should I? No. Gago. Kinangina mo. Kung pwede lang, kunang ko ng sabunutan mo, tapos kuhanan mo ng buhok, tapos pa-drug test mo kagad. Inang yan. Kaso bawal yun. Huwag niyo gagawin yun, ha. Baka mamaya makita niyo si Marcos, gupitan niyo ng buhok eh. Huwag niyo gagawin yun. Bawal yun. Kayo, makukulong kayo dyan. Lang po, sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Labag sa batas. Gago, labag din sa batas ang mag-addict. Mag-droga. Tanga ka. Ay, gumaganon pa. Ito na, kaya nakakainis eh. Kaya nakakainis to, si Auntie Claire. Parang bobong Puta, pinapairal yung kabobohan. Anong masama doon? Di ba? Anong masama doon sa gusto ni Senator Padilla? Anong masama? Kayo nga mga pare, anong masama doon? Na gawin nating mandatory drug test, magkaroon ng mandatory drug test dito sa mga public official. Anong masama? Ha? Walang masama. Pucha, ang ganda nga niyan eh. O, di mapapatunayan na sino yung mga tarantadong addict dyan. Buta sa amin, sa Banateros, pag niyaya mo kami ng drug test, sige, ayun din. Yung ibang mga vloggers natin dyan, especially yung mga bangag vloggers. Papayag ba yan? Naku po. Ewan ko, ha? Pero malamang, yung iba dyan, hindi. Ayun kasi, pag confident ka sa sarili mo na wala kang ginagawa, di ba? Para for once and for all, malaman natin kung meron tayong bangag na presidente o wala. Kasi nga naman, hindi ka naman matatakot na, bakit ka ba? Pinagbibintangan ka, di ba? Pinagbibintangan ka, may mga kumakalat na kung ano-anong dyan. Tapos, para masagot o para mawala yung tanong sa'yo, simple lang ang gagawin mo. Magpa-hair follicle ka. At sana, ewan ko kung paano mangyayari tong matuloy o matupad tong mga gusto ni Senator Padilla. Yung sa bata, yung sa may ibaba yung antas na, ibaba yung edad na pwedeng ikulong.
Ang ganda niyan, promise. Maraming titinong kabataan ngayon talaga. Tapos magkaroon tayo ng malawakang curfew para sa mga bata, 'di ba? Pagdating ng pag hindi ka pa 18, hindi ka pwedeng lumabas nang walang kasamang adult. At syempre, kailangan mong kuhanan ng ID. Pag wala, putya, kulong ka isang araw. Ganun lang kasimple 'yun. Tapos hindi ka makukuha kung hindi magmumulta yung magulang. Dapat ganun Dapat magkaroon ng magmumulta, 'di ba? Magmumulta yung magulang para syempre babad trip yun sa anak niya. Tangina mo, pangkain na nga lang natin 'to, pangbabayad ko pa sa mo para makalabas ka diyan, tarantado ka. Tapos yung imumulta na yon, gamitin, ipopondo sa mga proyekto ng lugar. 'Di ba? Sige, halimbawa, nakakuha tayo ng, sabihin na natin, isang ulo ng bata, pag nakakuha, 500 ang kukunin sa magulang. Pwede natin yung gawing pondo o gawing para sa mga, alam mo yon, yung mga batang street children, 'di ba? Na pwede natin bigyan sila ng, wag niyong bibigyan ng pera, ito mga pare Pag may nanghingi sa inyo ako hindi ko binibigyan may mga kakilala naman ako na mga bata dyan sa amin na pag nakikita kami, Kuya, pengin naman kaming pagkain, nagugutom na kami. Pagkain talaga, biskwit, bigyan mo ng biskwit. Wag pera, kasi yung pera, mamaya sa nila, baka pinangsusolve na nila yan pinangrarugby Wag pera, kaya dapat ang bigay nyo dyan yung mga pagkain mismo. Para automatic kakainin nila. Pagkain gusto mo, di ba? Ayan. Tapos yung may mga malalaki katawan, putang ina, malaki pa yung katawan sa akin, ang hihingi. May presyo pa, kuya. Pengin naman akong 5. Ayos ganun ka, siga ka pa manghingi may presyo pa Wala akong 5. Tangina mo, laki-laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho, tanga ka. Diba naka-experience ba kayo ng ganun? Putang ina, paglapit sa'yo, pengin naman akong 5. Ayos para may patago Tangina mo. Ako nga, trabaho ng trabaho, putang ina mo, para hindi ako magutom, tapos ikaw manghingi ka lang ng 5. Ayan pa, isa pa yan sa mga dapat tutukan yung mga namamalimos na yan Tsaka wag niyong bigyan. Diba? Dapat magkaroon tayo ng ordinansa sa mga pag ikaw nahuli kang nagbigay dyan sa mga pulubi na yan, pati ikaw Kasi namimihasa namimihasa yung mga, eto hindi naman tayo pare-pareho ng, siguro mali ako sa paningin nyo, pero ito ipapaliwanag ko lang, kasi pag binigyan mo yan, masasanay yan, parang yung ayuda. Masasanay yung mga Pilipino na, putya, okay lang magpa-petiks-petiks. Okay lang hindi ako magtrabaho kasi makakatanggap naman ako. Ganun din yan. Okay lang pala to. Manghihingi na lang ako kasi kung binibigyan naman ako O kung hindi mo bigyan yan, maghahanap ng mga kalakal yan, magtrabaho sila. Diba? Kaya nga mas nakakatuwa yung mga nag-aano ng basura, yung nag-aalungkat ng basura, kumukuha ng mga plastic, tapos inaano nila. 'Di ba? Mas okay 'yun kasi pinagpapaguran nila at matututo sila sa buhay. Na hindi pwede yung hingi ka lang ng hingi kasi kung hindi ka magbabanat ng buto, putya, wala kang kakainin. Ganyan dapat. Putay, kawawa nga yung mga alam niyo yung nagbebenta ng mga tubig-tubig sa kalsada. Putya, ang init-init tapos ganun. Tubig. Dapat bilhan nyo yun kahit papaano. Tapos, pag may kumatok sa inyo, manghihingi. Tangina. Meron pa dyan yung bubuhusan bigla yung windshield mo, tapos pupunasan. Oy, tangina. Hindi ko naman pinapaano sa'yo yan Umayos kayo. Maghanap kayo ng maayos sa trabaho. Patay na. Ayun pa, ayan ang kulang dito sa natin, sa gobyerno natin. Yung mga programa na ganyan para dun sa mga maliliit talaga. Yung mga wala talagang kaya pang-aral. 'Di ba? Yan dapat. Wala putang ina, puro lang kurakot ang alam Anyway.
Oh, ito isa pa nating issue, isa pang issue na mainit ngayon kasi si Yorme at si Joel Chua nagkakainitan. Ito. Panoorin muna natin tong video na to kasi kahapon inano natin 'yan. Pinalita natin 'yan o binlag natin yung sagot ni Yorme na napamura siya talaga. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin niyo 'yan ha. Pero ito na si Yorme para nagpa-press con din kahapon patungkol diyan sa katarantaduhan na ginawa ni Joel Chua. At kakaiba talaga. Alam mo yun, balak pang gawin ni Chua na ipahiya si Yorme. Parang pahiyain na, bakit? Mayroon naman kaming niya na. Mamaya, ipa-play natin yung video ni Chua na pagsagot niya ni Yorme. Kay Yorme. Pero ito muna, yung press ko ni Yorme. I think kahapon tong video niya na to. Sige, panoorin natin to. Magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Kasi alam nyo mga kababayan, medyo may pagkabastos to si Chua. Kasi itong si Yorme, isipin nyo na lang ito lang isipin nyo muna. Ang Maynila, kung hindi yan maayos na mayor tong si Isko Moreno, si Yorme Isko, hindi yan papabalikin. 'Di ba? Hindi sisigaw ang mga Manilenyo na bumalik si Isko kung etong mayor na to bully lang, siga lang. May ginagawa yan at pinaganda niya ang Maynila. Hindi lang yan hindi yan automatic yan. Batang batang kanto yan, batang Maynila. Ganyan talaga magsalita yan. Medyo siga, medyo parang alam mo yun, parang kanto. Natural yan sa mga gantong katulad namin na mamihirap na lumaki sa kalsada. Automatic yan na ganyan. Pero parang alam mo yun, hindi porket congressman ka, hindi ka nadadaan sa akin. Ano to? Pucha, gagawa ka ng mga ganyang bagay nang hindi ko alam, nang walang permit. Kung tutuusin, dapat automatic yan, napupuntahan mo yung mayor. Yorme, meron kaming project na gustong gawin dyan. Hingi kami ng permit sa inyo. Ganun kasimple, puta. Dapat automatic, si Yorme ang una makakaalam niyan, di ba? Kasi siya nga ang mayor dyan Tapos hindi niya alam. Paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property? Yung mga bakal. Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSO. Yun pa, di ba? Hindi po pwedeng yun halimbawa, property yan ng may gigibain kayo. May gigibain kayong court. Kaya na ginawa nga nito nila ni Joel. May gigibain kayong court, yung mga yung mga property na yun, yung mga bakal-bakal noon, yung mga halimbawa, yung mga bubong, hindi yan po pwedeng basta-basta niya na lang kunin o ibenta kung ano mang ginawa nyo dyan. Siyempre, pa yan sa opisina ng mayor. O kailangan pa yan dumaan sa proseso para saan mapunta o kailangan nilang kukunin yan. Hindi na po pwede yung basta-basta nyo na lang gigibain tas kukunin, ibebenta. Hindi pwede yun. So ito si Yorme, siya parang by the book, by number ang style niya. Hindi ka po pwedeng umatake o lumampas kagad nang hindi ka dumadaan sa akin. Kasi ako yung mayor dito Diba? Sinong masiga ngayon? Diba? Tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Di ba? Pucha, yung pa tinanggal yung mga daycare center, kailangan niya natin ngayon dahil sobrang dami na ng populasyon ng Pilipinas Lalong-lalo na diyan sa Maynila. Di ba? Hindi yan yung parang anytime na pwede mong pag may project kayo, anytime na meron kayong ginagawang ganto, ganun-ganun na lang. Hindi pwede. Kaya nga ito'y nakakapagtakay kasi bago yan pumunta dyan sa Congress, bago pag-usapan, bago mag-propose itong si Chua pagdating sa Congress na mga ganyang project, kakausapin muna na yung mayor. Mayor, mga konsihal, dapat mag-uusap-usap muna yan, may meeting yan. Ano ba, Yorme, ano bang pwede natin gawin dito sa lugar na to? Kasi gusto ko mag-propose ng panibagong project
para mapakinabangan ng mga taga Maynila, mga taga sa atin. Mag-uusap yan. Ay, hindi mo pwedeng galawin yan, Kong, kasi, ayan, ay para dito sa mga, masasabi natin na, alam mo yun, para dito yan sa daycare, para dito yan sa mga senior citizens, hindi yan po pwede magalaw. Ngayon, hanap tayo ng lugar na pwede natin gawan nung gusto mong project. 'Di ba? Mag-uusap kasi yan. Hindi yan basta-basta na si congressman lang ang magdidesisyon patungkol dyan sa mga project na yan. Anak ng putya naman, oh. Kaya nga may mayor eh. Kasi yung mayor ng city na yun, ayun ang nangangasiwa sa lahat. Ayun ang nagtitingin sa ground. Kayong mga kongresista, kayong mga representative ng mga lugar na yan, kayo yung magtatanong kung ano yung pwedeng gawin, ano yung pwedeng i-propose. Ngayon, kayo yung lalapit dun sa national para matupad o yung mangyari, yung mga project na gusto nang mangyari dyan sa lugar ninyo. Hindi ka po pwedeng na ikaw lang ang magdidesisyon tapos ipopropose mo at nang naaprubahan, basta-basta mo na lang gagawin dyan na walang alam yung mayor. Diba? O sige, sabihin na natin na baka maaga pa lang ginagawa na yan. So sila kuna na naman yan. Diba? Anak ng putya naman, oh. Hindi pa pwedeng wala kayong pag-uusap. Pinag-uusapan yan. Ang ina kasi. Ba't kasi binoboto nyo pa yan si Joel Chua? Paano? Ewan ko, paano pa rin nananalo to? Kasi ganun kasimple yan eh, di ba? Usap muna yan. Usap muna. Bakit may ganito? Tsaka ba dapat pwede na siyang dumirekta dyan kay Yorme eh. Yeah? Didirekta na siya dyan. Yorme, usap na lang tayo pagtatungkol dyan. Sige, kung anong problema, kung may problema patungkol dyan, natin, pag-usapan natin ng yun tayong dalawa. Diba? Hindi eh, mataas din yung ihi nito ni Chua eh, parang tanga eh. Ano ka, siga? Ikaw ang siga. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Oh, yun. Sa totoo. Diba? Sa Manila mo nilagay eh. Kahit sa District 3 ka, pag Maynila, ang tumahawak talaga dyan, yung mayor. Tapos kayo naman, ang mga trabaho ng mga kongresista ay gumawa ng batas. At syempre, kayo ang magpo-propose, especially kayo ang representative ng isang lugar, kayo ang magpo-propose ng pwedeng project pagdating dyan sa lugar na yan, sa Maynila. Halimbawa, 3rd District ka ng Manila. Oh. Ikaw yung magpo-propose dun sa taas. 'Di ba? Sa national. Kaya nga dapat tulungan yan eh. Yan ang ginagawa mo, pataasan ng ihi. Gusto mong angatan to si Yorme. Pwede naman kasi mag-usap eh. Ito ni puro kasi, alam mo, trabaho kasi nito ni Joel, puro pang babatikos, pang pupolitika sa mga Duterte. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestiga na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. O, yung mga pakilamero kasi kayo eh. Diba? Tapos ang sisi nila dyan, laging DPWH. Nako. Puro kayo DPWH. Alam nyo kasi, ang pinakamalaking budget talaga, kaya talagang DPWH ang nilalapitan nitong mga to. Ang pinakamalaking budget na sa Pilipinas, yan DPWH. Kasi yan ang humahawak sa lahat flood control project, sa mga pakalsada, di ba? Yan ang niyan eh, yan ang trabaho niyan DPWH eh. Sila ang may pinakamalaking budget pag sa ahensya ng gobyerno. Kita nyo yung panahon ni Pangulong Duterte, tinanggal niya yung diyan, tapos pinalit niya si Tugade, di ba? Ang ganda. Nagkaroon ng magandang airport, sa Bicol, nagkaroon sa Clark, 'di ba? Nagkaroon ng maganda, umayos yung mga kalsada natin. Puta, tapos pag alis ni Pangulong Duterte, eto na naman sila. Kasi parang 6 years silang nagpahinga.
o bumabaw yung bulsa nila, ngayon, putya, nagbabawi na sila ngayon. Tangina, kanya-kanya ng mga animal. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O now, I'm calling the attention. And you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Yun sinasabi natin na yung sa may, ang tawag doon, yung sa bangketa, yun daw yun, yung giniba nila. Putya mali, sa bangketa nyo tinayo, katarantaduhan ka pala eh. Di ba? Bangketa, automatic yan, pag-aari yan ng gobyerno, hindi pag-aari ng kung sino man. Ewan ko nga sa mga, yung lumalagpas na sa kalsada yung bakod nila, putang ina. Tapos pag nagkaroon ng road widening, nagagalit. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chu. Alam mo, ito yung kailangan natin yung si Yorme. Talagang pinipinpoint Dapat ganyan din ang gawin ito ni Marcos. I-pinpoint mo yung may kasalanan. Tangina, hindi magdadrama ka na wala talaga eh. Tangina, wala talaga. Tangina, hindi mo binabantayan. Tangina, kaya ka nga presidente. Dapat ikaw ang humawak o ikaw ang mag-check ng mga yan. Meron ka dapat na sabihin na natin na dapat i-report nyo lagi sa akin yung mga nangyayari dyan. Hindi po pwedeng basta-basta na lang kayo pasa ng ganyan, ng fully paid na yung flood control na yan, pero wala pa lang nangyayari. So, punta ka doon, i-check mo yan kung meron talaga nangyayaring flood control. Ganun sana anak ng putya. Trabaho mo yan Dahil anong ginagawa mo, presidente ka pa, ka lang. Pangiwi-ngiwi ka lang. Attorney Joel Chu, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He's a lawyer, I am no lawyer. Ayun. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nila. Ayun, yun pala Baka nasanay sila nung nakaraang panahon ng, hindi man sinabi ni Mayor, si Lacuna yan, yung doktora na burara, di ba? Binaboy ang Maynila, balik yung gulo sa Maynila, baka nasanay kayo yung nakaraang panahon na yung mayora nyo, papetiks-petiks lang, na walang pakialam kung anong gagawin nyo, na pwede lahat. Hindi na ngayon yan, ako na yung mayor ngayon. Diba? Yung sinasabi ko na dapat dumadaan ka sa mayor. Hindi po pwede yung basta ka na lang magpapatayo ng building dyan, na wala ka namang permit. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda. Birin mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Kita mo katarantaduhan ng putang ina nyo. Hindi pwedeng gawin yan. Unang-una, matatanda na nga Bago nyo paalisin yung mga yan dyan, dapat meron kayong relocation. Kumbaga dapat ilipat nyo yan sa maayos na lugar. Kasi putang ina, paggalang na lang bilang makatao na lang Diba? Gawin na lang natin makatao para tapos ang usapan putang ina, basta-basta pa papalayasin, puputulan mo ng kuryente. Ano kayo? Siga? Diyos ba kayo? Kung gusto mong paalisin niya mga yan, kausapin mo, Nay, Tay, ganito po, pililipat po namin kayo sa magandang lugar para mas maayos po yung nyo, kasi po may gagawin po kami dito. So maaabala po kayo, maingay, tapos tatanggalan po ng kuryente kasi para hindi magkaroon ng ng aberya. Tapos kami na po bahala sa inyo maghatid doon, kami na po bahala ng lugar ninyo, yung tutuluyan ninyo, kami na po bahala. Pwede nyo po ilipat yung mga gamit nyo. Bigyan po namin kayo ng time ganyan. Kausapin mo na maayos na makatao. Puta, tanggalan nyo ng kuryente tapos pinapaalis nyo.
Mga hayop pala kayo. Tangina, baka pagpunta nyo ng impyerno, saluluhan kayo ni Satanas eh. Ang gagaling nyo, mga anak. Ha? Okay na inan nyo. Nino, nung kontraktor, Nino, ni congressman. Oh. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Yun. That is my challenge to them. You tell that to Congress. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko, good governance. Sige, pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? May hamon daw sa'yo. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally nang walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Yung araw baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Yun. Tayo na. Siyempre naman, sa kapal ng mukha nito ni Joel Chua, hindi pa pwedeng hindi siya sumagot. Sagot yan, siyempre. Alam nyo ang sagot? Ito na yun. Ito. Sasagot yan. Putya ka na, siyempre. Sabi nga ni Yorme, kala nila sila na ang makapangyarihan sa buong Pilipinas. Putya, yan yung pakiramdam ni Tamba. Siya nang makapangyarihan kasi sila ang umahawak ng budget, di ba? Tignan nyo nga yung Office of the Vice President. Ano nangyari? Yung mga burial assistant, yung pansarap na binibigay sa mga estudyante sa umaga na tinapay, nawala na yun, natanggal na yun. Bakit? Wala nang budget eh. Wala nang budget ang opisina ng Vice President eh. Ngayon din yung sinasabi natin na burial assistant tsaka medical assistant, tinanggal na rin. Hindi na masusustain. Kasi nga wala nang budget. Anong ginawa ng Congress? Tinanggalan ng budget ang OBP. O sabihin na natin hindi tinanggalan pero binawasan. Imbis na magtuloy-tuloy yung mga magagandang project dyan sa opisina ng Vice President dahil yan naman talaga ang may ginagawa, ewan ko sa presidente natin, na sila dapat ang nag-iisip ng mga ganyan. Biruin mo yung panahon ni Marcos Sr., kung hindi ako nagkakamali, meron tayong tinatawag na yung Nutriban. Yung parang may binibigay silang gatas, tapos pag uwi mo, ibibigay yun sa'yo. Siyempre, iinumin ng mga bata. Parang yun yung, yun yung style ngayon ni BP Sara na dapat ginagawa ni Marcos kasi yung tatay niya ganun ang ginagawa eh. Kung hindi ako nagkakamali, kung panahon ng tatay niya yun kasi natatandaan ko, ganun yata yun. Nagtuloy-tuloy yata yun eh, tapos nawala na lang bigla eh. Hindi ko alam kung meron pa ngayon. Kasi mga pre-feeding program dapat, di ba? Para sa mga estudyante. Kasi malaking bagay yun eh. Alam mo, mahirap mag-isip ng kung walang laman ng tiyan, especially nag-aaral, tsaka mga estudyante. Sa atin, okay lang walang laman ng tiyan kasi sanay na tayo. Pero yung mga estudyante pa lang yan, yung mga bata pa yan, kaya kailangan niya ng pagkain pag pumapasok. Wala na. Saka yung mga burial assistant, malaking bagay yun. Alam nyo ba? Naranasan ko yan. Wala kaming pera. Namatay yung tatay ko. Hagilap ng hagilap. Walang ganun eh. Pero meron nga ang proyekto yung Office of the Vice President na ganyan. Sayang. Dahil sa pamumulitika, wala na. Papakinggan natin itong sagot ni Chua. Rosalie, ano ang paliwanag ni Congressman Chua kaugnay ng kita nyo sino sisisihin niya dito? Santa Cruz, Manila na pinuna ni Yorme kahapon?
Ela, pinondohan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways Ayun na. o DPWH at nais sa batas sa bisa ng General Appropriations Act o pambansang pondo ang Sentro Comunidad de Santa Cruz. Kaya legal ang proyekto sa Santa Cruz, Manila ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Hindi rin anya totoo ang paratang ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na iligal at walang permit ang proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Siyempre, itatanggi niya yan. Kasi unang-una, mga pare, alam nyo, hindi yan magaganyan si Yorme ng magsasalita ng ganyan. Kung mayroong permit, dapat alam niya. Kasi nga siya ang mayor eh. Tsaka malaking project yan. Imposibleng hindi malaman ni Yorme yan. 'Di ba? Dapat alam niya na may permit. Kaya magtataka siya, bakit walang permit yan? At ganun yung ginagawa dun sa mga nandun, ng mga kababayan ko. Diba? Po yung DPWH ang kanyang sitahin. Tangina, DPWH na naman. Kotang-kota na sa inyo yung DPWH, mga kongresista. Puta, sa flood control project, DPWH. Pagdating dito sa mga gantong project, DPWH pa rin. Ano na? Mga pakilamero kasi kayo eh. Sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. Ngayon na. This is about the City of Manila and the people of City of Ay, Manila. naku po. Ginamit na naman yung yung taong bayan. Kasi kung gusto mo talaga yan sa people of the City of Manila, dapat kinakausap mo yung mayor. Kakausapin mo, okay, nag-propose kami ng ganito, mayor, oh. Nag-propose kami ng ganito, oh. Oh. Okay ba sa'yo to? Kung hindi, okay, hindi. Ganun lang eh. Kakausapin mo na maayos. Mayor, ito, oh. Oh, baka pwede kami makahingi ng permit. Oh, simple. Tapos meron pa sinasabi si Mayor na si Yorme na may mga giniba doon. Oh. Asa na yung giniba? Hindi kayo pwedeng mag-demolish basta-basta at hindi kayo pwedeng magtayo basta-basta nang walang permit. Yan ang sinasabi ni Yorme. Okay, kung naaprobahan niya ng DPWH o kung sino man o kung naaprobahan niyan, may batas dyan o sinasabi mo, bakit hindi alam ng mayor? Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para Alam mo naman pala eh. Nagtutulungan. So, dapat nag-uusap kayo. Ano ginawa mo? Malamang, ikaw ang ikaw ang lalapit dyan sa mayor. Anak ng putya. Mayor siya ng Maynila eh. So, siya ang umahawak ng buong Maynila. Siya ang hahawak talaga dyan. Ngayon, putya, kung may gusto kang project o may ipopropose kang budget, ay project, ikaw ang lalapit sa mayor. 'Di ba? Na kung pwede pag-usapan, Yorme, ito yung gusto kong maging project dyan sa lugar na yan. Okay ba to sa'yo? Okay ba to? Okay ba to na gawin natin? Ano ba yung itutulong mo para masaayos tong paggagawa natin ng project na to? Ganun. O ngayon naman, kung si Yorme ang may gustong gawing project dyan sa Maynila, siya ang lalapit sa inyo. Ganun lang, vice versa. Puta, ikaw, akala mo kasi ikaw na yung Kita mo, attorney ka pa pala, lawyer ka pa pala, tinuturuan ka ng vice president. 'Di ba? Kasi ang tatangan nyo dun sa sa Quadcom eh. Pero mo, nilecturean pa kayo nung vice... ano to? Yung Pilipinas, nakakahiya ang Pilipinas, hindi yung mga kongresista natin, hindi alam yung batas. 'Di ba? Kaya galit na galit kayo kay Sara eh, kay VP Sara eh, dahil pinahiya kayo eh. Nagmukha kayong tanga pa. Padabog-dabog pa si Dan Fernandez doon, nakala mo may alam eh. Naging kongresista ka na, hindi mo pa inaral. Diba? Alam mo yun, kongresista na kayo. Kayo ang gagawa ng batas. Halimbawa, wala kang alam, napaupo ka na dyan. Bakit hindi ka mag-aral? Diba? Aralin mo kung ano yun ang posisyon mo, ano ba ang trabaho ko, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung maitutulong ko sa bayan. Dapat nag-aral ka na ng ganun. May mga legal team naman kayo. Diba? Kung wala kang alam, nandyan naman yung legal team. Magpaturo kayo doon. Ikaw, especially ikaw, Chua, attorney ka eh. Lawyer ka eh, tapos wala kang alam.
iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Bakit hindi gigibain? Illegal nga. Nakakapala eh. Kung yun, inilagay nyo sa tamang lugar, ba't hindi gigibain yan? Ba't nilagay nyo sa sa bangketa? Ano to? Malamang gigibain talaga yan. Gina-justify mo pa yung kasablayan mo sa buhay eh. Ang bangketa para yan dyan sa mga dumadaan. Sidewalk. Kaya nga sidewalk eh. Sidewalk. Daanan. Lakaran. O tatayuan nyo ng building na pagkanipis-nipis na yung pangalan nyo nandun. O ano? Gagong puta. Dagdag pa ng kongresista, 2020 pa nagsimula ang proyekto at hindi pa siya congressman noon, pero nahinto dahil walang karugtong na budget. Pero noong 2024, iginiit ni Congressman Chua ang project sa Department of Public Works and Highways. 2020, ewan ko sino yung 2022, 22, 23. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Chuba na 2020 pa yan Kasi kung alam ni Yorme yan, bakit niya iaano yan? Siguro hindi pa nagsimula yung eto lang tingin ko lang to pwedeng mali ako. Siguro nagsimula ng 2020, pandemic yun. Ha? Mababay, pandemic, magsisimula yung construction, wala nga nalabas niyan. Ha? Tayo na, nagsisinungaling ka na, sir Pwedeng mali ako pwedeng mali ako na hindi natin alam na nagsimula na yung 2020. Pero yung 2020, pandemic yun eh. Ayun ang kaputukan ng pandemic, di ba? March 15, kung di ako nagkakamali, 15 ba, 16, basta nag-lockdown na tayo lahat. Walang nalabas nun. Tapos sasabihin mo, nagsimula yung hindi ko alam 2020, 21, 22, nanalo si Marcos. 23, 24, pinatrabaho niya na yan. Ewan ko Kayo ba naiisip nyo yun? 2020 kasi sinasabi, nagsimula pa daw yung project. Wala naman nagalaw nun. Ha? Wala nagtatrabaho nun. Walang nalabas nun dahil takot mamatay. Department of Budget and Management para maipagpatuloy ang construction. Ayon kay Representative Chua, layo ng proyektong Sentro Comunidad de Santa Cruz na makapagtayo ng 4-story community center na may daycare center, library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless. Ayan ang sinasabi niya na dapat daw may mga ganyan. Bakit kasi hindi mo kinausap ng maayos yung mayor? Humingi kayo ng permit. Wala namang problema dyan kasi may mga naaapektuhan na dun sa gilid. Isa pa, kung alam ng mayor yan na totoo yan, na legal yan, sana may permit kayong pinapakita. Eto po, permit namin mayor. Kasi kung tutuusin, ganito lang kasimple yan Kung yung mga nagawa dyan, yung mga kontraktor o yung mga gumagawa dyan sa lugar na yan, yung mga engineer, pag tinanong dapat yan ng pag kinestyon yan o in-inspection, dapat may papakita silang permit. Ito po yung permit namin para gawin po itong na to. Wala nang question. May permit kayo wala kasing permit. Diba? Hinahanap. Asa yung permit nito? Bakit hindi nyo inaano sa akin to? Ba't di ko alam to? Putang ina kasi, diba? Sabi ni Mayor, diba? Yun ang problema. At evacuation center. Kung maganda yung gusto nyo mangyari, bakit nyo itinatago? Bakit nyo hindi sabihin sa mayor? Ba't hindi nyo kausapin? Bakit hindi kayo mag-usap? Diba? Patungkol dyan. Ang simple-simple mayor, ganito yung gusto namin mangyari para mas maganda, malawak, mas maayos. Ito yung gusto namin mangyari. Malamang nyo, pag maganda yan, kukontrahin ng mayor yan. Imposible. Si Escupa, yung bagong ospital nga ng Maynila, ginawa niya Ganon din yung Manila Zoo, di ba? Inayos niya. Gusto ng kaayusan ng mayor nyo dyan ngayon.
Ang problema sa'yo, hindi mo yung ginagawa yung tama. Kaya dismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano ito sa pamumulitika ng mga kalaban nito. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Congressman Chua. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Hindi gigipitin niya kung tama yung ginagawa niyan. Diba, nasanay kasi kayo na papetiks-petiks dun sa dating mayor. Yung Burara. Na doktora pa man din, Burara. Kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Anong gusto mo? Gibain lahat? Hindi niya gigibain kung may tama. Diba? Gigibain niya lang yung mga mali. Katulad nung ginawa niyo, yung sa sidewalk. Oh. Tingin mo tama yon? Ha? Tartado ka rin pala talaga eh. Gigibain nyo kasi mali. Sidewalk nga. Ilang beses ko. Sidewalk. Puta, attorney ka. Lawyer ka, hindi mo nagets yun? Ano ba naman? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Lagiit pa nito ipaglalaban ni Congressman Chua yung proyektong ito sa Santa Cruz, Manila. At wala pa namang pahayag ang tanggapan ni Mayor Isko kaugnay ng mga pahayag na ito ng kinatawan ng 3rd District ng Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. So, ipaglalaban niya daw. Ewan ko, bakit siya ipaglalaban? Baka malaki ang makukuha niya, di umano. O malaki ang... Di natin alam kung ano yung malaki. Ha? Pero kung ganun kasi, kung simple lang naman ang sinabi ni Yorme, kung may permit yan, walang problema. Alam mo yan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-demolish ng isang masasabi natin na building kung walang demolition permit. At hindi ka rin pwedeng magtayo ng building kung walang building permit. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung walang problema, kung okay pala, kung tama pala yung ginagawa ninyo, ilipakita nyo yung permit. Ganun lang kasimple yun eh. Kung inaaway kayo ni Yorme, ganito, usap tayo. Andito yung permit sa akin. Papakita ko sa'yo. Ito yung permit, di tapos yung usapan. Putya, sumagot ka pa ng pabalang eh. Ang sagot mo kinakalaban lang yung mga, yung mga kakampi mo o yung kalaban ni Mayor lang ang ginigiba. Putang ina, gigibain talaga yung sidewalk. Ano ka nang tinapa? Simple-simple bagay, hindi mo magets. Ito kaya si BP Sara dito sa mga to. Ito ba yung nakakahiya ang Pilipinas dahil meron tayong mga kongresistang ganto. Mga pulpul. Puta, kayo dapat ang matatalino. Kayo dapat ang masasabi natin na tinitingnan namin yung talino nyo, dapat ang nai-inspire kami sa talino nyo. Puta, hindi eh. Parang mas lumalabas naman nag-iisip pa kami kaysa sa inyo. Simpleng bagay, simple yan. 1, 2, 3 yan. Puta, alam na mga engineer yan dapat, alam na mga contractor yan, dapat may permit tayo. Bakit hindi nyo ginawa? O bakit wala? O kung meron man, bakit hindi nyo nakapaskil? Diba? Dapat nandun yan sa labas ng gate. O nakatarpaulin yan. Permit number, may ganun-ganun pa yan. This is where you tax go, may ganun pa yan. Kung DPWH yan. Tapos may nakalagay na date started, tapos hanggang kung kailan matatapos. Tapos yung nakalagay yung budget kung magkano. Ganun dapat. Walang ganun eh. Talaga naman. Ewan ko sa inyo. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na Paring RJ TV. At ganun din, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga video. Paki-follow na rin po yung aking Paring RJ na Facebook page at yung aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Maraming salamat po mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
walang bahid ng sismis. Lahat ay totoo, kahit sino ka pa. Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa